Hello guys! And the adventure continues. At ayun na nga, pagkatapos naming mamangyan, mamangha doon sa aming first airplane ride, nandito pa rin kami sa airport. But this time, wala na kami sa Pinas. Nandito na kami sa Singapore. Hala, lumisa na nga kami sa aming bayang Sinilangan. Aba, would you believe na nandito pa rin kami sa airport? This time around, nasa Changi Airport kami. Aba, talaga naman, mamamangha ka kasi ibang-iba sa Pilipinas. Aba, yung tipo bang airport pa lang, sasalubungin ka na agad ng amazing views and sceneries. Aba, dahil nandito naman kami at wala naman siguro makakakilala sa amin din, kakapala na namin ang aming mukha. Oo, apakil sa mga tumitingin, gusto nyo mag-tiktok pa kami dyan Aba, dito kasi walang man-judge sa amin kahit mali-mali ang aming English. Alam nyo, may share kaming kwento sa inyo. Sa airplane pa lang, todo English ang lola mo. Nagbayad kasi ako ng $50 para sa aming food. Tapos, sabi nung babae, nung cabin crew, sabi niya, "Do you have any smaller bill, ma'am?" Syempre, sumagot ako, sabi ko, "I only have $50 on my pocket." With accent pa yun, auntie! Anak ng tupa si auntie mo, biglang nagtagalog. Sabi niya, "Ma'am, wala po kasi kaming pansukli." Anyway, enough of the storytelling. Kung bakit kami nandito is dahil gusto daw kami makasama nitong si Mr. Sungit na mag-spend ng Christmas and New Year. Siyempre, kasama siya. Mag-comment na naman kayo dyan. Sasabihin na naman ninyo, ibo tulog ang mayaman. Diyos ko, sa mga susunod na vlog, huwag kayo mag-alala. Ipapaliwanag ko sa inyo kung paano namin ito nakuha ng affordable and at kung paano ito naging possible na kami makapunta dito sa ibang bayan. Pero alam niyo ba guys, nakakamangha talaga dito sa airport pa lang kasi yung napansin ko dito, super linis. Eto CR pa lang to ha. Alam mo yung CR nila, pwede ko na itong gawing kwarto. And another thing na napansin ko dito, alam niyo ba? Wala dito yung mga pila ever. Aba, hindi naman halata. Kitang-kita nyo naman si Taya. Walang kasumpong-sumpong. Aba, hindi ko naman maiwasang mag-compare. Pero mahal ko naman talaga ang aking bayang Sinilangan, ang Pilipinas. Pero kanina doon, alam nyo ba, ang flight namin ay 11:50 ng umaga. Abay, maniniwala ba kayo naman na 7 o'clock pa lang pumipila na kami? We spent 4 hours sa pagpila pa lamang. Versus pagdating namin dito, walang pila. Nagtap lang kami nung aming ticket and passport and then pasok na sa banga. But of course, dahil Pilipino tayo, alam kong babawi tayo. Who knows? Pagbalik namin ng Pilipinas, gano'n na din ka-high-tech ang airport. Ika nga sa isang commercial, everything is possible. Hay nako, isa pa sa mga napansin ko dito guys, napakadami nilang escalator. Pagpasensyahan nyo na kung ang daming kwento nitong sisimang. Ganun talaga pag mangyan. Aba, ikaw nga, ganun talaga pag first time. Aba, ay sino kang hindi gayon? Hala, ari naman si Taya. Masyadong pabebe. Pansin nyo ba? Aba, ay kanina pa lang pagdating namin sa airport, nakita pa lang ang kanyang daddy. Nag-inarte na. Ngayon ko lang napansin. Shout out dun sa dalawang babae sa gilid namin. Aba, ang lakas ng loob talaga nag-tiktok. Gusto ko sanang kabugin Sasabihin ko sana, tabi-tabi kayo dyan. Pangit ko naman sumayaw mas magaling pa ako sa inyo Charot! Hi, Diyos ko, pagkadaling pa lamang lumakad na kami ng lumakad. Sabi ko bagay walang tricycle din Aba, hindi mo naman sinabi naman kami maglalakad di sana ako yung nag-practice muna bago pumunta na Singapore. Ay, puti na lang talaga at naawa na ito sa Mr. Sungit. Sabi ko, aba, kakainin na ng big intestines ko yung aking small intestines. Tapos sabi ko kay daddy, pinapunta mo kaming Singapore, tapos ipapakain mo sa amin ng noodles. Aray, sa Pilipinas pa lang, utang-utana kami sa Lucky Me. Ay, buti na lamang ang Lucky Me dini, may karni. Kung hindi, talaga naman, ako'y maghuhuribintado dini. Ala, sabi ni daddy, ikaw ngayon huwag maingay, ramen ang tawag dyan. O sus, ramen ka pa dyan, para naman aring noodles lang, nilagyan ng gatas, ng itlog, tsaka ng karni. Tapos sabi ko, bet ka naman ang kutsara dini, kasi laki na ng pansandok sa amin. At tsaka pati naman ay sabaw lang ng sabaw ang aking nasasandok. Ay sabi ni daddy, gamitan mo kasi yan ng chopstick. Abay, hi, nako, I try my best, but my best wasn't good enough talaga. Kahit anong gawin ko, hindi talaga ako matututo nitong paggamit ng chopstick na ito. Kaya naman sabi ko dito kay Mr. Sungit, aba, maawa ka naman sa akin. Ako hindi talaga makakain. Manghingi ka na ng kutsara. Tinidor, nag-iinit na talaga yung ulo ko. Aba, ay, hi, buhay. Pwede naman pala mag-request ng kutsara at tinidor. Ito naman si Mr.
sungit. Pinag-iinit pa itong ulo ko. Ay, alam na gutom na ang person. Aba, ay ako lang ba talaga yung hirap na hirap mag-aral itong pagcha-chopstick? Aba, ilang taong ko na itong pinag-aaralan. Hindi ko talaga matutunan. Abay, naisip ko din naman, bet ko naman ipipilit ko pa ang mag-chopstick. Eh, ako naman ay Pinoy. Sanay ako sa kutsara at tinidor. Minsan nga sa kulpa. Mahirapan ko pa ang sarili ko pagka ganun naman ako'y gutom na gutom. And that's it for today's guys. Nako, magsawa na kayo kakapanood kung gusto nyo panoodin. Pero gusto ko talaga i-document dahil ito ay once in a lifetime. Kaya naman, for the go! Like nyo na rin, i-follow, and i-share kung hindi naman kalabisan. Bye!